Mga guys, dito tayo sa Marcos Highway, intersection ng Kogyo Sumulong, dulo ng etong rinorot test natin, umilaw na yung fuel. Sa kararot test wala nang fuel, so parang ngayon wala namang problema. Maganda yung shift nya, sa drive 2, 1 working lahat. Tapos yung overdrive umilaw, yan. Patayin natin. Yan, naka-neutral yan mga guys. Ganito tayo rito. Kung heavy heavy traffic po, gamitin nyo po yung yung neutral. Kaya po meron pong tinatawag na neutral po niyan, para hindi ko masunog yung yung ATF o kaya fluid. Yan okay na siya Kaya nga minsan yung kinabit natin dito na nakaraan na galing sa tayo na nagkalasa, hindi ko tinawag na back job yung mga guys dahil hindi pa naman hindi pa naman umalis pag under pa lang natin nung i-drive natin ayaw. Kaya sabi ko may problema ito. Sabi naman po yung kinuhanan natin surplus yan, Jess. Ganun talaga. Kaya yan. Kaya lang mga guys, ang problema yung labor. Yun na yun. Hindi na nagdagan kasi sabi ko nga po mga guys, kung ako pinanggalingan ng pyesa at nawag job, walang problema. Pero hindi back job, palpak yung pyesa. Hindi kasi ayusin natin. Kasi sinalpak natin yung transmission. Pag salpak pa lang, pag pa-andar, ayaw nang tumakbo, hindi pa nang kalis-alis, ibig sabihin dumag-job. Ang problema po yung parts. Ngayon mga guys, yung sabi ko nga po na yung katulad po nito, tayo naggawa ng transmission, tayo bumili ng pyesa, tapos kung nagka-problema, hanggat di umalis dito sa shop, kailangan umalis na maayos. Yung pagbaba natin ng transmission, tapos sinalpak baba uli, yun pa rin ang labor. Kahit nakadalawang baba tayo, yun pa rin ang labor. Kaya ulitin natin mga guys, kung ang customer ay siyang bumili ng pyesa, hindi ako makapagbigay ng warranty na halimbawa katulad yung nangyari dito na hindi gumana tapos baba uli, another labor po yun kasi silang bumili ng pyesa. Pero kung sa atin tayo na pinanggalingan ng pyesa, tayo nag-provide, meron pong pwede nating ibaba na walang bayad uli. Tayo na lang po magpalugi. Kasi mga guys, itong ganitong transmission napakahirap. Alam nyo naman po kung ang makina balagbag din yung bayad. Andito tayo. Pero ganun lang mga guys, andito na tayo, malapit na tayo, papasok na tayo ng Sullivan Street. Yung mga nagtatanong saan ba yung gusto mo kuya, huwag ng idol. Mamaya may idol pa dyan kuya lang, pwede na po yun. Andito na tayo sa Sullivan Street Avenue. Hanggang na po ito, hanggang Lilac. Pagtawid natin ng creek, Lilac na po yun. Tapos yung shop natin, malapit na tayo. Meron din tayong ginagawa dito guys na rack and pinion. Kaya ng adventure galing tawag dito Pasay. Dito na tayo mga guys. Yan. Okay. Ayun, yan na yung adventure na rack and pinion. Pag-usapan natin saglit yung transmission. Sa ngayon man mga guys, okay lang, kailang madilim okay mami. Yan na nga lang, huwag nating patagalin kasi wala nang fuel, umilaw na yung yung sign ng Takuri. Kailangan ng kargahan. Tawag ko dyan mga guys, Takuri. Bakit ayaw? Sige, abante natin.
Ayan. Ayan mga guys, yung reverse nya, yan, park, reverse, neutral, drive, 2 at saka 1. Yan, tapos overdrive yung ilaw. Yun. Okay mga guys, ang tirak po nito mga guys, 119,000. Yan, 100,000 and 149. Okay, hindi 46. Kaya siguro mga guys, para maiwasan niyo po yung mga ganitong mapaaga ang ang palit po ng transmission. Ugali niyo po yung yung mag-change oil po ng ATF. Huwag niyo pong antayin na na saka na lang po kayo nag-change oil kung meron kayo nararamdaman. Kaya po may tinatawag tayo rito mga guys na preventive maintenance. Meron po yung interval po nag-change oil. Meron pong po niyan, odometer po niya, sinusundan natin yan. May manual tayo. Huwag niyo po yung katwira, maganda pa naman, sayang. Sayang po. Katulad po nito, dapat po nito kahit man lang sana 200 o kaya 300, pero yan 100 pa lang, may problema na. Kaya yun lang po. Patayin na natin yung makina. Yan, tapos pag-usapan natin saglit yung yung transmission. Ayan mga guys, ito na yung transmission. Ang issue nito mga guys, nung niskat natin, ito po, itong overdrive nya ito at saka ito. Ngayon, at saka ang issue mga guys, kung kung mainit na po, ayaw na pong mag-reverse. Kaya nga sabi ng may-ari, just iscan mo nga. Ayan po, nung niskan natin, nag-appear po yun. Ngayon, nung niskan uli natin, nawala na, ginamit niya naman ilang araw, ayaw niyang sabi niya, parang Jess, ayaw kung may iniisip ako, baka bibiyahe kami ng malayo, biglang umatake sa kalsada. Magkano yung towing? Yung pang towing, pang labor ko na lang yun. Bali, pakita lang natin ang transmission. Wala lang akong inisip kasi mga guys, ganun po yun. Kung meron pong kung meron na pong sintomas yung transmission nyo, huwag nyo pong ikatwiran na okay pa yan, maganda pa naman takbo. Huwag nyo antayin po na magka-problema. Saka kayo magpalit ng ng ATF. Katulad nito, ATF na yan. Kahit nagpalit ka na ng ATF, ando na yung yung problema, wala na. Kung i-overhaul naman natin nito, hindi natin alam kung kung gaano ikakatagal niya. Yan, ginawa na lang natin mga guys, namili tayo ng transmission sa Banawe. Yun nga, nung unang salpak natin, sumablay na kahit galing sa makina, hindi natin alam yung story ng sasakyan, kung na total wreck ba sa Japan, tapos nakadrive na biglang uminto, na internal damage. Kasi kung iscan natin, wala naman lumalabas na trouble code, wala naman failure. Yun lang, ayaw mag-reverse. Okay mga guys, hanggang dito lang po tayo. CRB second gen pull down transmission. Yan, abangan nyo po ito mga guys. Bagong bili rin po ito. Hilutin din natin to kung anong problema nito. Kaya kung bumibili kayo mga guys ng sasakyan, huwag kayong tumingin ng itsura. Tumingin po kayo sa huwag kayong tumingin sa panglabas na anyo. Kung sa tao po, tama yung yung may konting dating, pero yung titigan nyo yung labas na anyo, yung pala bulok naman pala yung laman loob niya. Di magkaroon pa kayo ng sakit ng ulo. Kaya yan, hanggang dito lang po tayo mga guys. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.